Huwag kayong maghari-harian dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid namin Pilipino. Maririnig nyo ko. Kagaya po nito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Pinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Polo, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat dyan. Na miyembro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Kumisigaw ang mga kapatid na Pilipino. Lumayas kayo riyan. Wala kayong pakilaban. Naririnig niyo ko. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakilaban. Puro kayo magdalakaw. Pinabaliktad mo ang istorya. Kayo pa ang magaling. Kayo ang magdalakaw. Kayo pa ang magaling. Walang kasalanan. Si Congressman Barsaga, ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba na? Kasalanan po ba yan? Ako po narito, pwede niyo po kong tawagin sa pangalang Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Ako ay ang kalayaan. Ako po, hindi po ako masyadong marunong sa pagtatalumpati. Makikwento lang po ako. Pinarikan ko po ang kasaysayan mula nung panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagmula po nabiyak sa pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po, huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun eh. Ang Magdiwang po, ang grupo ni Andres Bonifacio. Na halos po, buong Cavite, nasasakupan po yun ng Magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo, mga kapatid. Itiniares, naalala niyo po ba? Putas po yun eh. Putas si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, pinaral ko at binalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksinan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Andres Bonifacio. Na supremo po ng kagalang-galangang kataas-taas, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Pero sir, natubod. Hindi po nagpabola. Kaya nga ako, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi, kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon, hanggang ngayon, tumutukba po mga pangyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran. Ang mga pagdadakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, baka po narito, dahil po sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat eh kung bakit nangyayari sa atin ito. Wala pong iba.
Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kapabayaan ng gobyerno ni Marcos. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang nag-ahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na pong Pilipinong namamatay sa kalabitan. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin. Patalsigin natin ang gobyerno Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tignan nyo bakit siya nakakulong ron. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po nito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Pinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Pelo, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat dyan. Mabiyembro ng Ethics Committee, wala kayong kwenta. Kumisigaw ang mga kapatid na Pilipino. Lumayas kayo riyan. Wala kayong pakinabang. Maririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magnanakaw. Pinabaliktad mo ang istorya. Kayo pa ang magaling. Kayo ang magnanakaw. Kayo ba ang magaling? Walang kasalanan. Congressman Barsaga, ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba na? Kasalanan po ba yan? Di ba hindi? Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan ang gobyernong Marcos. Pinagsasamantalahan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos yan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakilabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Bumangon tayo. Palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin ng karapatan natin
para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin yan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino, ng mga walang iya na walang pakinabang. Nasa amin ang kapangyarihan, wala sa inyo, puro kayo magnanakaw. Wala kayong karapatan para sikilin ang karapatan namin. Nasa amin ang kapangyarihan. Huwag kayong maghari-harian dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid namin Pilipino. Marinig nyo ko. Nung mga hindi sumasalayo sa nasasabi ko, upakan nyo ko. Gusto ko makita yung tapang nyo. Naamod ko kayo. Lahat ng hindi ko sunada yung sinasabi ko, upakan nyo na ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino, mga kapatid na Pilipino. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga magtalakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Magkaisa tayo. Babagsakin natin ang gobyerno, ang barko. Ayaw na natin sa kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Magkaisa tayo. Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Paliwanag. Ang Malolos, Congressman Puro, umpisaan ko na. Lumayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagsisilpi ng tapat. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa mga bayang Pilipino. Lahat ng mga traitor, pag sinayas kayo dyan, hindi namin kayo kailangan. Kaya polis, kaya sundalo, basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kailangan namin pagkaming kistikis sa mga kapatid namin Pilipino para magbago ang buhay namin, magbago ang Pilipinas. Diba? Yung mga hayop na nasa gobyerno, walang ginawa, puro katamaran, puro kahalikan, puro pagdalakaw. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin umasenso ang bawat isa sa atin. Diba? Puro permisyo ang ginagawa nila, puro magpapahirap. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Oo, naintindihan. Kaya dapat, mga kapatid, bumising na tayo. Bumising na tayo at tumayo tayo, bumangon tayo. Palayasin natin ang mga magdalakaw, walang kwenta. Dahil nilagay natin dyan sa kapangyarihan sa gobyerno. Nasa atin ang kapangyarihan. Huwag tayong matakot. Nananawagan ako sa buong bansang Pilipinas. Bumising tayo at bumangon. Ipaglaban natin ang ating kalayaan.
Mabuhay ang mga kapatid na Pilipino. Maraming salamat po.